Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Mas mapapalimit na po ang usapan natin tungkol sa eleksyon sa 2027, 2025 sapagkat nalalapit na yon. 2024 na ngayon. Ano na ba ngayon? Marso na, unang araw ng March. Tapos Abril, tapos Mayo. After that, May, after 1 year, next year, meron na ulit tayong midterm elections. Hindi po to presidential election. Ito ay midterm sapagkat ang ihahalal lang natin 12 senador, yung mga members ng Congress, ng House, at pagkatapos mga local government officials, gobernador, mayor, mga konsehal, mga bukal. Hindi po ito eleksyon ng barangay captain. Tapos na po yun. At pag-usapan natin yung party list kasi maraming hindi nakakaintindi nito eh. Okay? Ano ba yung party list? Kasi maraming nabibwisit dito, maraming sasabihin, ano ba naman yan? Kailangan pa ba yan? Ganito po kasi yan, sa saligang batas natin noong 1987, nagtakda na ang ating House of Representatives, maliban sa mga district representatives, yung mga hinahalal nating member ng Congress, kung tawagin natin congressman, representative, sila po hinahalal ng mga distrito. Pero nagkaroon po ng iba pang klasing miyembro ang ating house at ito ang tawag dito party list representative. Ang original intention po kasi ng party list, bigyang boses yung mga hindi nakakapanalo sa mga ordinaryong district elections. Na kung saan ang kailangan mo, sikat ka, may pera ka. At so therefore, may mga grupo na kailangan ang boses sa Kongreso ay hindi nakikitang nagkakaroon ng puwang. At mga tawag dito, mga marginalized groups, katulad ng kababaihan, katulad ng, although sabihin niyo, marami naman babae doon na member. O nga, pero yung mga taong naalal, ang kinakatawan nila, yung distrito nila, babae, lalaki, kung sino man yan. So it's more of the district representatives. Yun ang boses. Pero yung mismong kakatawan ng interes ng kababaihan o ng katutubo o kaya ng mga matatanda o ng kabataan, yun po yung kailangan bigyan ng puwang sapagkat sila yung mga underrepresented na sektor. Kasi hindi natin pwedeng masabi na may mga ano naman may mga babae naman na miyembro may mga katutubo naman na miyembro. Pero kung hinalala ka sa distrito, boses ka dapat nung distrito mo regardless of gender, regardless of ethnicity. Kaya binigyan ng pagkakataon ang mga ang mga sektor na walang boses, hindi masyadong represented, na magkaroon ah, ng representasyon. So isang ideal na pananaw at sa tingin ko maganda sapagkat nagpapataas ng antas ng access ng mga hindi magkaroon ng boses. So ang unang mga naging miyembro nito ay inappoint lamang. Pero later on, nagkaroon na ng eleksyon na kung saan ang mga sektor, kunyari ikaw bumuboto ka, dalawa ang binoboto mo, yung distrito, district representative, at bumuboto ka sa isang party list. So sa party list, ang binoboto mo hindi kandidato, kundi yung party list mismo ang kandidato. So may grupo ng kababaihan, may mga grupo ng magsasaka, may mga grupo ng urban poor, may mga party list sila, accredited sila, at boboto mo kung sino sa kanila. At ang bawat isa dyan ay merong nakalistang mga kandidato. Depende po sa bilang ng boto nila. Doon po bibilangin hanggang maximum of 3 lang ang pwede kada party list. So kung marami silang boto, di pwede makuha nila yung first nung tatlong seat. So yung unang tatlo sa listahan nila, yun na ang magiging miyembro. So ang ini-elect po natin yung party list at yung bilang ng mga tao na magkakatawan nung party na yon na kumakatawan sa isang sektor ay ayon sa dami ng boto. Kung medyo nag-qualify ka lang sa isang seat, isa lang. Yung number one sa listahan. Kung dalawang seat, yung hanggang yung pangalawa, hanggang ikatlo lang. Ngayon, kung napakadami ng boto mo, hindi na pwedeng 4, 5, 6, hanggang 3 lang po ang inilagay sa batas. So ideally, this is actually a good democratic move. Kaya wag naman ninyong ibasura ito na parang sabi na wala namang kwenta yan eh. Kaya lang naman nagkakawalang kwenta yan kasi the way we have implemented it is that we have allowed other groups, of course may basbas ito ng Korte Suprema, na hindi naman actually sila marginalized.
na mapasama. Isinama na mga regional groups, katulad ng mga Ako Bicol, mga grupong Waray, isinama na mga religious groups na, dahil bawal naman maging political ang relihiyon, ay alam naman natin na ang mga miyembro ng grupong yun ay galing sa isang sekta o relihiyon, ay naglagay ng bagong pangalan, pati mga ang OFW, pwede pa nating masabi na marginalized group, di ba? Pero yung mga, mga ba yan? Mga LPG dealers, di ba? May mga ganyang grupo na nagsulputan. So, andyan na yan eh. Andyan na yan. Inaabuso, alam mo naman ng mga Pilipino, pag merong bagong paraan, aabusuhin na itong mga politiko na gusto magkaroon ng dagdag na seats, tumatakbo na sila sa distrito, tapos ay tatakbo pa ng isang magtatayo pa ng party list, ipapa-accredit sa COMELEC. Ito namang COMELEC i-accredit at bibigyan ng opportunity, madagdagan pa yung seats ng kanyang pamilya. So may mga party list talaga na mga pamilya talaga lang ang nagtatayo. Pero itong ating pag-uusapang party list ngayon, hindi ito magkakapamilya. Importante kasi kaya nga gusto kong pag-usapan ng party list kasi gusto kong isipin natin na hindi lahat ng party list system, hindi lahat ng party list ay masama at hindi lahat ng party list ay walang kwenta. Ang party list election po, kung titingnan natin, napakagandang ideya. Sabagat yung mga hindi po makapanalo ng seat kung gagamitin ay una, kapag tatakbo ko sa isang distrito, yung hindi manalo, magaling ka, hindi ka manalo sapagkat wala kang resources o kulang ka sa boto. At yung isa pa, meron ka lang kinakatawang sektor na gusto mo mabigyan ng tinig sa Kongreso. Sapagkat itong mga representative na First District of Laguna, Second District, Third District, ang kinakatawan nila, yung mga botante ng First District regardless of what they are or who they are. Walang sectoral representation yan eh. Pero kapag party list ka at nahalal ka at ikay kumakatawan ng sektor ng kababaihan o ng mga bata, ay therefore, ikaw ay ah, kakatawanin mo yung sektor na yun. Wala nang iba. So it is a beautiful idea that is now being threatened to be derailed by people who really want to abuse. And the government, through our system of laws, have allowed them. Binigyan sila ng laya ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, kahit sa inong grupo, regional grouping yan, basta ma-accredit ng COMELEC, kahit wala silang kinakatawang marginalized voice. Hindi ko maintindihan mo pa paano mamamarginalize ang beef ko dito yung mga regional groups. Ako Bicolano ako. Hindi ko maintindihan kung bakit boboto pa ako sa isang sektor na Bicolano samantalang lahat naman ng mga district representatives ng district reps ng Bicol sa Region 5, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, kinakatawan niya na ng Bicol. Hindi ba? Bakit kailangan pa? O yung mga may Ilocano na congressman galing sa Region 1. Meron tayong mga Waray na nagre-represent sa Eastern Visayas. Bakit kailan pa may mga grupong gano'n? So ako personally, parang ang sabi nila, kasi marami daw Bicolano all over the Philippines. So paano naman daw yung mga Bicolano na wala na sa Bicol, sinong kakatawan sa kanila? Para sa akin, sabi ko, hindi na sila. Ako nga Bicolano, ako by heart, nakabuhi ako. Pero the reality is that I'm now a voter of Laguna, and therefore my interests are now represented by my district representative, Ruth Hernandez, di ba? Now, yung pagiging Bicolano ko, may trabaho na yan ng mga representative ng Camarines Sur doon sa aming 5th District, di ba? Siya na ang kumakatawan doon. Hindi ko naman kailangan ikatawan pa ng iba. Hindi ba? Kasi ang interest naman ng Bicolano, wherever you go, mapapanati. Kunyari ako, nagabuhi ako. Ay di yung interest ng buhi, kakatawanin niya nung naandun sa region, sa District 5, si ano yan? Sino ba? Si Billy Fuerte. Kaya yun ang aming representative doon. Yung dating gobernador. Hindi ba? So,
Hindi ko maintindihan. Actually, I have nothing personally against those who represent regional representations in the party list, but I feel that this is something that should be looked into because there are genuine party list representatives. Ito yung kumakatawan sa kababaihan, sa manggagawa, sa katutubo, kabataan, di ba? Kaya naman tayo galit sa party list kasi ayaw natin ng politika nila, hindi ba? Kaya tayo galit sa party list kasi ayaw natin ng mga makabayan black. Alam ko na, gano'n naman kayo, di ba? Karamihan naman sa nanonood sa akin ngayon, puro mga, kung hindi Marcos loyalist, ay diehard Duterte supporter, pero yung DDS yata galit na sa akin. Mga loyalista naman, ang iba galit din sa akin. Hindi na nanonood, so kayo na lang tira na open-minded. Kaya nga eto, sasabihin ko na sa inyo, hindi po naman kailangang itapon natin ang ideya ng party list dahil lamang hindi natin gusto yung mga katulad ni Franz Castro, di ba? O ni Arlene Brosas. Hindi ba? Hindi naman po ganun. At saka ilan lang naman yan. Hindi naman ganun kadami. Ano ba naman yung bigyan natin sila ng boses? Magsalita sila, pagbutuhan, kung kakaunti lang naman sila, hindi na yung mananalo. Pero at least magkaroon tayo ng kinatawan doon sapagkat boses din yan. Hindi natin pwedeng patahimikin yung mga yan eh. Kaya nga yan House of Representatives because every voice must be represented. Ang mga magsasaka, matagal nang ang interes, hindi sila napagbibigyan sapagkat ang kumakatawan kalimitan sa mga distrito mayayaman. Hindi ba? Ang interest nila. So pasabihin mo, pag congressman ka ng Nueva Ecija, di pati yung farmers doon ikakatawan mo, madaling sabihin yan. Pero alam naman natin na karamihan para manalo ko kailangan may pera ka. Hindi ba? So, kung ikaw ay kinatawan ng isang distrito na maraming farmers, malamang hindi farmer ang ni-represent mo, kundi yung interest ng mas ng entire district at minsan napipipi ka na doon sa pag-represent ng isang sektor na marginalized. Marami na akong kilala ng mga babaeng representative pero hindi naman nila sinusulong ng interes sa mga kababaihan, mga katutubong kinatawan ng kanilang distrito pero hindi naman sinusulong ang interes ng mga katutubo, hindi ba? Isang congressman na galing sa uring manggagawa pero pag naandun na hindi na sinusulong interes ng manggagawa. So kailangan nating may ganun. So huwag naman natin bastang ibasura. Kaya doon ako nadidisturb ako pag sinasabi nila, ay, tapo na yan eh. Maging discerning kasi tayo, yung iboto nating party list, yung party list na tunay, hindi yung porket kaibigan mo lang, porket walang interest kakatawanin, di ba? Bumoto ka doon sa party list na alam mo na kung saang sektor ka kabilang o kung saan yung advokasya, kunyari ikaw ay naaawa ka sa mga kabataan, sa interes, ay di doon ka bumoto sa kabataan. Ngayon, kung ayaw mo ng politika ng ng mga kaliwa, ay doon ka bumoto sa kabataan ng makakanan, 'di ba? Meron naman 'yan, 'di ba? Meron namang mga party list sa mga makakanan, o doon ka bumoto para at least madagdagan ng seats. Kasi hindi man necessary na na kailangan doon ka lang sa ideological na ito. Ngayon, kaya ko gustong gawin ito dahil may bagong party list ngayon na medyo nakakuha ng atensyon ko. Nalaman ko na yung pamilya ko na dati isang foundation, isang NGO, ngayon ay na-credit na bilang isang party list at ako'y natutuwa. Nabalitaan ko na ang pamilya ko ay isang party list na na-credit at pwede nang tumakbo sa susunod na eleksyon. Bakit ako natutuwa? Kasi itong pamilya ko, napaka ganda ng konsepto ng kanilang pagiging party list. Di pa ako nangangampanya para sa kanila. Isinusulong ko lang sa inyo bilang halimbawa ang isang klase ng party list na sa unang tingin, kailangan natin, parang hindi mo papansinin, pero sa actually dapat mong pansinin. Kasi ano bang advokasya ng pamilya ko? Ayon sa aking na-research, ang advokasya ng pamilya ko ay ah, malinaw. Okay? Ah, Pinaglalaban niya ang, ayun, bumalik uli ako. Sorry po. Naputulan yata tayo, nagbago yung internet na connection natin, hindi ba? Ano bang nangyayari dito? Ilang beses ito nangyari sa opisina ko, di ba? Anyway, I'm sure hindi naman naputol yun kasi nakakonect pa tayo eh, di ba? Ah, Itong pamilya kong advokasya nito ay napak-interesting.
Kasi ang pinagsusulong nito na interes, yung interes ng isang sektor na hindi natin malimit mapansin, na marginalized pala, pero marginalized. Sabagat ang kinakatawan nito, yung mga hindi tradisyonal na pamilyang Pilipino. Ano ba ang hindi traditional na pamilyang Pilipino? Ang isang example nito, yung mga single mothers o single parents. At napakarami niyan. Yung mga single parents na wala ng asawa o kaya na may mga anak pero walang katuwang. At karamihan nga dito halos ay babae ayon sa statistics. May mga interest po yan na spesipiko eh. Di ba? Na alam natin parang oo nga ano. Yung mga anak ng mga nagkahiwalay na pamilya. Yung tatay at nanay hiwalay na pero anak sila. Di ba? Yung mga batang anak sa labas. Yung mga balo. Yung mga anak ng mga mga nagtatrabahong OFW, pero kaya yung mga anak nila ay inaalaga ng mga lolo at lola na mga matatanda na. So mga non-traditional family ito. O kaya yung mga mixed families na merong anak yung babae sa unang asawa o kaya may anak naman yung lalaki tapos nagsama sila tapos meron namang anak na isa pa. So, and this is a sector that cuts across different classes. May mayaman, may mahirap, may babae, may lalaki, may LGBT, may straight. Na parang iisipin mo, oo nga. Ako anong nag-isip ako, parang sabi ko, bawat ako na napansin ko sa lahat ng mga nagbilang ako ng mga kakilala ko, bay napakadami kong kakilalang ganito, mismo sa inner circle ko, galing sa isang non-traditional family. Hiwalay ang magulang, hiwalay sa asawa, illegitimate child. Wala ang mga magulang nagtatrabaho sa abroad, kaya lumaki sa lola. May isa kong kilala na same-sex ang parents. Hindi ba? So itong mga non-traditional family na to, wala tong boses sa Kongreso. So sabi ko, aba, maganda to. Ito ang mga ganitong klase ng party list ang kailangan natin bigyan ng boses kasi hindi ito nakakatawan ng sino mang congressman. Sa bagay, alam naman natin may mga congressman o senador na alam natin na hiwalay sa asawa o kaya baka naman may same-sex relationship na tago o di ba o kaya anak sa labas, hindi natin alam, di ba? We don't know, but these people will not stand up and represent that particular sector. They may be sympathetic, but they will not be vocal voices for this particular sector. Now we have a party list that may run. I'm not saying, I don't know whether they're going to run, but they have been accredited by COMELEC already. And I'm not campaigning for them, ha? To be sure, although technically wala pang eleksyon, so hindi pa ako pwedeng, kasi government employee ako, hindi ako pwedeng maging partisan eh. Nilalahad ko lang sa inyo na mayroong ganitong klase ng party list system, party list na dapat natin pansinin. Kasi magbigay ko sa inyo ng mga halimbawa na mga alam na marginalization. Kunyari bata, anak siya, solo parent siya, magulang. Tapos biglang sasabihin nung school doon sa bata, dalhin mo dito ang nanay mo, tatay mo, kaya Father's Day, dalhin mo yung tatay mo dito. Kasi magkakaroon tayo ng program. Parang show and tell. May imagine mo yung trauma sa bata kapag uwi siya, kapag kinalakan niya na nanay niya eh, wala siyang tatay. Di natin alam yung circumstances, maaaring patay na yung tatay o kaya anak siya sa labas. Kabit yung nanay niya. O kaya hiwalay na sila. Yun, inabando na sila ng tatay niya at hindi niya kilala kung sino yung tatay niya. O ampun siya ng isang single woman. Hahanapan siya ng ama. May imagine mo yung pain, yung trauma sa bata. Sapagkat may insensitive tayong policy na ang mga magulang ay kailangan i-produce at kompleto dapat. Hindi ba? Oh, hindi ba?
So, makikita mong may ganung klase ng ano, ng sitwasyon. So, may mga interest sila na dapat isulong. May karapatan sila na dapat pangalagaan. Isang halimbawa pa, merong dating mag-asawa na naghiwalay na, estranged na sa isa't isa, may kanya-kanya ng buhay, pero dahil wala tayong diborsyo, hindi sila, wala tayong, at hindi nakawalang pera para magpaanal, di ba? So nanatili silang legal na kasal. Kasi kahit naman legally separated ka, kasal ka pa rin dun sa asawa mo. Siya pa rin ang legal na asawa mo. So magkaroon man kayo ng may mga iba't ibang mga relasyon na matagal na, 20 taon na kayong hiwalay, may kanya-kanya yung buhay. Tapos may kinakasama na kayo, mahal nyo na, yun na yung inyong tunay na pagmamahal. Nagkakaintindihan kayong dalawa. Tapos biglang namatay o kaya ang asawa mo, ay yung isa ay na ospital at kailangan may gawing procedure, di ba? Ayon sa ating batas, yung kinakasama ngayon na siya ng mahal, meron ng mga anak doon, hindi yun, wala yung karapatan para magpirma ng anumang papeles. Ang kailangan pa rin yung dati, yung dating asawa na ngayon may sarili na rin buhay. Siya pa rin dapat ang pumuntang ospital para pumirma. Okay lang sana kung sila ay nagkakaayusan. Okay lang sana kung, yung kanilang paghihiwalay ay mabuti. Okay? Di ba? Paano kung mapait yung paghihiwalay at hindi na nga nag-uusap? Di walang karapatan man lang yung kasalukuyang minamahal niya. May mga ganyan akong alam na nung namatay yung kanilang asawa, yung asawa na nila ngayon, hindi naman sila kasal, pero ang kailangan pang magpirma ng kung ano-anong mga papeles ay yung legal na asawa na meron na ng ibang pamilya. Nakatira pa yata sa abroad. Imagine yung ganong klase ng batas na dapat nating palitan. Marami pang mga makikwento tayo katulad ng same-sex marriages o kaya same-sex unions. Yung nagmamahalan yung dalawang yan porque wala tayong same-sex marriage. Pero parang siya na yung nag-aalaga doon sa tao, siya na yung nag-ano ng kanyang ari-arian, etc. Na talagang nagmamahala na yung dalawa, si Juan at si Mario, kunyari. At pag may mangyari kay Mario, si Juan tatratuhin na parang hindi pamilya. Hindi siya kasama sa pamilya, samantalang yung mundo ni Mario umikot sa kanya no last part of his life. Can you imagine the pain? So ito yung mga gustong tukuyin ng pamilya ko. Kaya ako na ano, kasi pagkat kung bibilangan mo, this is a party list that is so yung hindi natin mapansin. Pero sa totoo lang, lahat tayo mayaman, mahirap. Kayo mismo parang ewan ko ang iba sa inyo, miyembro ng ganitong klase ng pamilya eh. O may mga kilala kayo, may kapatid kayo. Ako, inaamin ko, marami akong kapatid na ganito, part na non-traditional family. May mga, may mga kilala ako sa even member ng aking pamilya na nanggagaling, extended family nanggagaling sa mga non-traditional families, mga kasamahan ko sa trabaho. Ang iba galing sa non-traditional family. So mga ganitong mga party list ang dapat natin suportahan. Kasi itong mga walang boses ito sa Kongreso. Sila yung magmamatter sapagkat klarong-klaro na napapabayaan sila ng sistema ng batas. Hindi kumpleto yung pag-enjoy nila ng full ng rights sapagkat may mga biases nga. So, yan. Naghahanap tayo ng matinong party list. Ito, wala tong politika, hindi to ideological. Wala tong kaliwa, wala tong kanan. Sektor ito ng isang grupo ng layunin ay tukunan ang pangangailangan ng mga miyembro at produkto at nabubuhay sa mga pamilyang kung tawagin natin ay hindi tradisyonal. Sapagkat kung titingnan natin sa sistema ng ating batas, maraming puwang, maraming espasyo na sila'y hindi natutukunan. So pansinin po natin, meron po silang website, is i-google natin, Pamilya Ko. Wala pa masyadong nakakapansin, although balita ko, mayroon na silang mga ginagawang organization sa mga mga
mga iba't ibang lugar sa Pilipinas sapagkat accredited na nga sila ng COMELEC. So, ibig sabihin niyan, nakapakita na sila ng kakayahan na mag-launch ng national campaign. So, pag pansinin natin itong ah, party list na ito, hindi ko pa sila ini-endorse kung iboboto ko. At hindi naman ko nangangampanya. Ang akin lamang ay tingnan, suriin, baka naman ito yung party list na hinahanap mo na hindi offensive sa iyong ideolohiya kasi ikaw ay ayaw mo ng mga komunista. Hindi naman komunista ang pinaglalaban nito. Karapatan. Ayaw mo ng ito ay ideologically neutral sa madaling salita. Ang pinaglalaban nito ay karapatan. Yung mga konkreto malapit sa bituka, malapit sa karapatan ng tao. Imagine yung kung makagawa ng batas na pagbabawal na yung pagpipilit sa mga bata na magdala ng mga magulang dahil hindi mo alam kung ang magulang na ito ay wala namang ama, wala namang ina o parehong lalaki o parehong babae, di ba? Yung alisin na yung sagka na kapag ikaw ay mapatunayan mo na matagal ka ng kinakasama, ay ikaw nang bigyan ng laya na pumirma pagdating sa mga issues ng medical care ng isang matagal ng kinakasama. Sana naman ay matutukan natin itong party list ito sapagkat ito ay worth looking into. O sige, kaya huwag natin ang tawag namin dito, let us not throw the baby out with the bathwater. Alam mo yung huwag nating itapon ang bata na kasama yung pinaliguan niya. Nadumihan yung tubig. Ay, itapon lang natin yung tubig, huwag yung bata. Hindi ba? Ganon din itong party list. Kung ito man ay nadumihan ng mga grupo ng mga ang intensyon ay paramihin lamang ang impluensya nila sa Kongreso kahit meron na silang sapat na boto o may impluensya na sila sa lipunan sabagat mayaman na sila ay gusto pa rin magkaroon ng dagdag na impluensya. Yun po ang huwag nating iboto. Pero yung prinsipyo ng party list ay naandyan. At huwag po tayong magagalit kung mga na-elect dyan, hindi natin gusto ang politika. Katulad nila France, nila Arlene, you know, bigyan natin sila isa lang, dalawa lang naman yan. Kahit sila maingay, at the end of the day, hindi naman sila mananalo sa botohan. Pero kailangan natin pakinggan sapagkat sila ay may sinasabi din. Ganyan po ang demokrasya. Yung willing tayo makinig sa mga taong kahit hindi tayo nag-agree. Sige po, pamilya ko, pamilya natin lahat. Tingnan natin, usisain natin, alamin natin. Baka ito na yung party list na para sa inyo. Sige pa, sana po ay nakapagturo ako sa inyong kaisipan at los ko yung mga puso at napapago ang mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Wala po tayong usapang politika bukas. Sa Lunes na ulit tayo magkikita-kita. Sa Lunes, baka late na uli ako makapag-usapang politika dahil ako ay manggagaling pa somewhere. So sige po, magkita kayo na lang tayo. Lagi sinasabi sa inyo, mag-ingat lagi. Enjoy life, enjoy healthy life. Okay? UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hapon man o gabi man, kung saan kayo nanonood, sapagkat ito ay global na rin po. Bye. See you Monday. Kita-kita tayo. Bye for now.